Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 116. Lumang Tipan. Joshua 16 minuto pasado alas 9:27, Joshua 10. Pagkalipas ng 3 araw matapos gawin ng mga Israelita ang kasunduang ito sa kanila, nalaman nilang sila ay kanilang kapitbahay at nanirahan sila sa malapit. Pagkatapos lumabas ang bayan ng Israel at pumunta sa kanilang mga lungsod ng 3 araw. Ang kanilang mga lungsod ay Gabaon, Caphira, Beerot, at Kiriath Jearim. Hindi sila sinalakay ang bayan ng Israel dahil gumawa ang kanilang mga pinuno ng isang panata tungkol sa kanila sa harapan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nagmamaktol ang buong mga Israelita laban sa kanilang mga pinuno. Pero sinabi ng lahat ng mga pinuno sa buong bayan, gumawa kami ng isang panata sa kanila tungkol sa kanila sa pamamagitan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, at ngayon hindi namin sila maaaring saktan. Ito ang gagawin natin sa kanila, para maiwasan ang anumang galit na maaaring dumating sa atin dahil sa panatang isinumpa namin na sa kanila, hahayaan natin silang mabuhay. Sinabi ng mga pinuno sa kanilang bayan, hayaan silang mabuhay. Kaya, naging mamumutol ng kahoy at mga mananalok ng tubig ang mga Gabaonita para sa lahat ng mga Israelita, tulad ng sinabi ng mga pinuno tungkol sa kanila. Ipinatawag sila ni Josue at sinabi, bakit nilinlang ninyo kami ng inyong sinabi, napakalayo namin mula sa inyo, samantalang naninirahan kayo rito mismo kasama namin. Ngayon, dahil dito, isinumpa kayo at ilan sa inyo ay palaging magiging mga alipin, iyong mga pumuputol ng kahoy at sumisalok ng tubig para sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila kay Josue at sinabi, dahil sinabi ito sa inyong mga lingkod na inutusan ni Yahweh na inyong Diyos ang kanyang lingkod na si Moises na ibigay sa inyo ang buong lupain, at wasakin ang lahat ng naninirahan sa lupain sa iyong harapan, kaya labis kaming natakot para sa aming mga buhay dahil sa inyo. Kaya iyan ang dahilan kung bakit ginawa namin ang bagay na ito. Ngayon, tumingin ka, hawak mo kami sa iyong kapangyarihan. Ano man ang palagay ninyong mabuti at tama para gawin ninyo sa amin, gawin ito. Kaya ginawa ito ni Josue para sa kanila, tinanggal niya sila sa pamamahala ng bayan ng Israel, at hindi nila pinatay ng mga Israelita. Sa araw na iyon ginawa ni Josue ang mga Gabaonita na mga pamumutol ng kahoy at mananalok ng tubig para sa komunidad, at para sa altar ni Yahweh, hanggang sa araw na ito, sa lugar na pinili ni Yahweh. Ngayon narinig ni Adoni-Sedek, hari ng Jerusalem na nasakop ni Josue ang Ai at tuluyang winasak ito, gaya ng ginawa niya sa Jericho at sa hari nito. At narinig nila kung paano gumawa ng kapayapaan ng bayan ng Gabaon sa Israel at namumuhay na kasama nila. Ang bayan ng Jerusalem ay matindi ang takot dahil ang Gibeon ay isang napakalaking lungsod, gaya ng isa sa mga maharlikang mga lungsod. Ito ay mas malaki kaysa sa Ai, at ang lahat ng kalalakihan nito ay magigiting na mandirigma. Kaya si Adoni-Sedek, hari ng Jerusalem, ay nagpadala ng isang mensahe kay Oham, hari ng Hebron, kay Piram, hari ng Jarmuth, kay Japhia, hari ng Lachish, at kay Debir, hari ng Eglon, umakyat kayo sa akin at tulungan ako. Salakayin natin ang Gabaon dahil gumawa sila ng kapayapaan kay Josue at sa bayan ng Israel. Ang 5 hari ng Amoaryo, ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Hebron, ang hari ng Jarmuth, ang hari ng Lachish, at hari ng Eglon ay umakyat, sila at lahat ng kanilang mga hukbo. Pinaghandaan nila ang kanilang kinalalagyan laban sa Gabaon, at sinalakay nila ito. Ang bayan ng Gabaon ay nagpadala ng isang mensahe kay Josue at sa mga hukbo sa Gilgal. Sinabi nila, magmadali kayo. Huwag ninyong alisin ang inyong mga kamay sa inyong mga alipin. Umakyat kayo rito ng mabilisan at iligtas kami. Tulungan ninyo kami, dahil ang lahat ng hari ng mga Amoaryo na nakatira sa maburol na bansa ay nagtipon ng sama-sama para salakayin kami. Umakyat si Josue mula sa Gilgal, siya at ang mga lalaking mandirigma, at lahat ng lumalaban na kalalakihan. Sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko sila sa inyong mga kamay. Wala isa sa kanila na makakapigil sa inyong pagsalakay.
Madaling nakarating si Josue sa kanila, naglakad ng buong magdamag mula sa Gilgal. At nilito ni Yahweh ang mga kaaway sa harap ng Israel, na kung saan napatay sila sa isang malawakang pagpatay sa Gabaon, at tinugis sila sa daan paakyat ng Beth-horon, at pinatay sila sa daan ng Azekah at Maseda. Habang tumatakbo sila mula sa Israel, pababa sa burol ng Beth-horon, hinulag ni Yahweh sa kanila ang mga malalaking bato mula sa langit hanggang sa Azekah, at namatay sila. Mas marami ang namatay dahil sa mga bato kaysa sa mga napatay sa pamamagitan ng mga espada sa mga kalalakihan ng Israel. Pagkatapos nakipag-usap si Josue kay Yahweh sa araw na iyon na binigyan ni Yahweh ng tagumpay ang kalalakihan ng Israel laban sa mga Amo-aryo. Ito ang sinabi ni Josue kay Yahweh sa harap ng Israel, araw, manatili sa Gabaon, at buwan, sa lambak ng Eshelon. Ang araw ay nanatili pa rin, at ang buwan tumigil sa paggalaw hanggang ang bansa ay naghiganti sa kanilang mga kaaway. Hindi ba ito nakasulat sa ang aklat ni Jashar? Nanatili ang araw sa gitna ng langit, hindi ito bumaba sa isang buong araw. Wala pang nangyari sa anumang araw gaya ng pangyayaring ito dati o pagkatapos nito, nang sinunod ni Yahweh ang salita ng isang tao. Dahil si Yahweh ay nakikipagdigmaan sa kapakanan ng Israel. Si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa kampo ng Gilgal. Ngayon nakatakas ang 5 hari at nagtago sila sa loob ng kuweba sa Maseda. Sinabi ito kay Josue, natagpuan sila. Ang 5 hari na nagtago sa loob ng kuweba sa Maseda. Sinabi ni Josue, igulong ang malaking mga bato sa bakana ng kuweba at maglagay ng mga sundalo roon para bantayan sila. Huwag kayong manatili roon. Tugisin ang inyong mga kaaway at salakayin sila mula sa likuran. Huwag silang pahintulutang makapasok sa loob ng kanilang mga lungsod dahil si Yahweh ang inyong Diyos ibinigay na sila sa inyong mga kamay. Si Josue at ang mga anak ni Israel ay tinapos ang pagpataw sa kanila sa isang napakatinding pagpatay, hanggang sila ay halos tuluyan ng mawasak, ilan lamang ang nakaligtas na tumakas sa mga pinatibay na mga lungsod. Pagkatapos bumalik ang buong hukbo ng mapayapa kay Josue sa mga kampo sa Maseda. At walang sino man ang nang-ahas magsalita ng isang salita laban sa sinumang bayan ng Israel. Pagkatapos sinabi ni Josue, buksan ang bakana ng kuweba at mula sa kuweba dalhin sa akin ang 5 haring ito. Ginawa nila gaya ng sinabi niya. Dinala nila sa kanya ang 5 hari mula sa kuweba, ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Hebron, ang hari ng Jarmuth, ang hari ng Lachish, at ang hari ng Eglon. At nang dinala nila ang mga hari kay Josue, ipinatawag niya ang bawat kalalakihan ng Israel, at sinabi niya sa mga pinuno ng mga sundalo na nakasama niya sa labanan, ilagay ninyo ang inyong mga paa sa kanilang mga leeg. Kaya lumapit sila at inilagay ang kanilang mga paa sa kanilang mga leeg. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot at huwag kayong mabagabag. Maging malakas at matapang. Ito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ng inyong mga kaaway na kakalabanin ninyo. Pagkatapos sinalakay at pinatay ni Josue ang mga hari. Ibinitin niya sila sa ibabaw ng 5 puno. Nakabitin sila sa mga puno hanggang gabi. Nang palubog na ang araw, nagbigay ng mga utos si Josue, at ibinaba sila mula sa mga puno at inihagis sila sa loob ng kuweba kung saan sila nagtago. Nilagyan nila ng malalaking bato ang bakana ng kuweba. Ang mga batong iyon nanatili pa rin hanggang sa araw na ito. Sa ganitong paraan, nasakop ni Josue ang Maseda sa araw na iyon at pinatay ang bawat isa gamit ang espada, kasama ang hari nito. Tuluyan niya silang winasak at bawat nabubuhay na nilalang doon. Wala siyang itinirang mga nakaligtas. Ginawa niya ito sa hari ng Maseda gaya ng ginawa niya sa hari ng Jericho. Dumaan si Josue at buong Israel mula sa Maseda patungong Libna. Pumunta siya sa labanan sa Libna. Ibinigay din ni Yahweh ito sa kamay ng Israel, kasama ang kanilang hari. Sinalakay ni Josue ang bawat nabubuhay na nilalang sa loob nito gamit ag-espada. Wala siyang iniwang nakaligtas na buhay sa loob nito. Ginawa niya sa hari gaya ng ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos dumaan si Josue at ang buong Israel mula sa Libna patungong Lachish.
Nagkampo siya dito at nakipagdigmaan laban dito. Ibinigay ni Yahweh ang Lachish sa kamay ng Israel. Nasakop ni Josue ito ng ikalawang araw. Sinalakay niya gamit ang kanyang espada bawat nabubuhay na nilalang na nasa loob nito, gaya ng ginawa niya sa Libna. Pagkatapos dumating si Horem, hari ng Gezer para tulungan ang Lachish. Sinalakay siya ni Josue at ang kanyang hukbo hanggang walang nakaligtas na naiwan. Pagkatapos dumaan si Josue at buong Israel mula sa Lachish patungong Eglon. Nagkampo sila rito at nakipagdigmaan laban dito, at nasakop ito ng parehong araw. Sinalakay nila ito gamit ang espada at tuluyan nilang winasak ang lahat dito, gaya ng ginawa ni Josue sa Lachish. Pagkatapos dumaan si Josue at buong Israel mula sa Eglon patungong Hebron. Nakipagdigmaan sila laban dito. Nasakop nila ito at sinalakay gamit ang espada ang lahat dito, kasama ang hari at ang lahat ng mga nayon na nakapalibot dito. Tuluyan nilang winasak ang bawat buhay na nilalang dito, walang iniwang nakaligtas, gaya ng ginawa ni Josue sa Eglon. Tuluyan niyang winasak ito, at ang bawat buhay na nilalang dito. Pagkatapos bumalik si Josue, at ang buong hukbo ni Israel na kasama niya, at dumaan sila sa Debir at nakipagdigmaan laban dito. Nasakop niya ito at ang hari, at ang lahat ng mga katabing nayon nito. Sinalakay nila ang mga ito gamit ang espada at tuluyang winasak ang bawat nabubuhay na nilalang dito. Hindi nag-iwan ng mga nakaligtas si Josue, gaya ng ginawa niya sa Hebron at ang hari nito, gaya ng ginawa niya sa Libna at ang hari nito. Nasakop ni Josue ang lahat ng lupain, ang maburol na bansa, ang Negev, ang mga kapatagan, at ang mga mababang burol. Sa lahat ng kanilang mga hari wala siyang iniwang nakaligtas. Tuluyan niyang winasak ang bawat nabubuhay na bagay, gaya ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na iniutos. Sinalakay sila ni Josue gamit ang espada mula Cades Barnea hanggang Gaza, at lahat ng bansa sa Gosen hanggang Gabaon. Nasakop ni Josue ang lahat ng mga haring ito at ang kanilang lupain sa isang iglap dahil si Yahweh, ang Diyos ng Israel, nakipaglaban para sa Israel. Pagkatapos si Josue, at ang lahat ng Israel kasama niya, ay bumalik kampo sa Gilgal. Bagong Tipan, Luke 23:26-56. Nang siya inilalayo nila, sinunggaban nila ang isang Simon na taga Cyrene, na nanggaling sa kabukiran, at pinapasa nila ang krus sa kanya upang buhatin niya, na sumusunod kay Jesus. Siya ay sinusundan ng napakaraming tao, at mga kababaihang nagdadalamhati at tumatangis dahil sa kanya. Ngunit lumingon si Jesus sa kanila, at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, ngunit tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Dahil tingnan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga baog at ang mga sinapupunang hindi nanganak, at ang mga suso na hindi nagpasuso. Sa panahong yun sasabihin nila sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung gagawin nila ang mga bagay na ito habang ang puno ay berde, anong magyayari kapag tuyo na ito?" May iba pang 2 lalaking na mga kriminal ang dinala kasama niya upang patayin. Nang makarating sila sa lugar na kung tawagin ay Bungo, doon ay kanilang ipinako siya sa krus kasama ang mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." At sila ay nagsapalaran, hinati-hati ang kanyang kasuutan. Ang mga tao ay nakatayong nanunood habang kinukutsa rin siya ng mga pinuno, sinasabi, niligtas niya ang iba. Hayaan ninyong iligtas niya ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo ng Diyos, ang hinirang. Pinagtawanan din siya ng mga kawal, lumalapit sa kanya, inaalukan siya ng suka, at sinasabi, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." Mayroon ding isang karatula sa itaas niya, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Nilate siya ng isa sa mga kriminal na nakapako sa krus, sinasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo?"
Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ngunit sumagot ang isa, sinaway siya at sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos, sapagkat ikaw ay nasa ilalim ng parehong parusa? Nararapat lang na narito tayo, sapagkat tinatanggap natin ang nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang mali. At dagdag pa niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi ni Jesus sa kanya, tunay ngang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Nang pasapit na ang ika-6 na oras, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ika-9 na oras habang nagdidilim ang araw. Pagkatapos, nahati sa gitna ang kurtina ng templo. At si Jesus, na may malakas na tinig ay nagsabi, Ama, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu sa iyong mga kamay. Pagkasabi niya nito, siya ay namatay. Nang makita ng centurion ang nangyari, niluwalhati niya ang Diyos, sinabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. Nang ang mga bagay na naganap ay nakita ng napakaraming taong sama-samang dumating upang saksihan ang pangyayaring ito, nagsiuwian sila na dinadagukan ang kanilang mga dibdib. Ngunit ang lahat ng mga kakilala niya, at ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, ay nakatayo sa di kalayuan, pinapanood ang mga bagay na ito. Masdan ninyo, may isang lalaking nagngangalang Jose, na kabilang sa konseho, isang mabuti at matuwid na tao. Hindi siya sumang-ayon sa kanilang pasya at sa kanilang ginawa, mula sa Arimatea, isang Judeong lungsod, na siyang naghihintay sa kaharian ng Diyos. Ang taong ito ay lumapit kay Pilato, hiningi ang katawan ni Jesus. Ibinababa niya ito, at binalot ito ng pinong lino, at inilagay siya sa isang libingang inukit sa bato, na hindi pa napaglilibingan. Noon ay ang araw ng paghahanda, at nalalapit na ang araw ng pamamahinga. Ang mga babaeng kasama niyang lumabas sa Galilea ay sumunod, at nakita ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang katawan. Sila ay umuwi, at naghanda ng mga pabango at mga pamahid. At sa araw ng pamamahinga, sila ay nagpahinga ayon sa kautusan. Mga kawikaan. Proverbs 21 minuto pasado alas 10:30. Ang mga labi ng isa na gumagawa ng tama ay nagpapalusog ng marami, ngunit ang mga mangmang ay mamamatay dahil sa kakulangan ng kanilang pangunawa. Ang mga mabuting kaloob ni Yahweh ay nagdadala ng kayamanan at hindi ito nagdagdag ng sakit. Ang kasamaan ay laro ng isang hanggal, ngunit ang karunungan ay isang kasiyahan para sa isang tao ng may pangunawa. Ang takot ng masama ay sasaklawan siya, ngunit ang pagnanais ng isang matuwid ay ibibigay. Ang masama ay tulad ng isang bagyo na dumadaan, at sila ay wala na, ngunit silang gumagawa ng tama ay isang pundasyon na magtatagal kailanman. Tulad ng suka sa ngipin at usok sa mata, ganoon din ang batugan na nagpadala sa kanya. Ang takot kay Yahweh nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga taon ng masama ay mapapaiksi. Ang pag-asa ng mga gumagawa ng tama ay kanilang kagalakan, ngunit ang mga taon ng mga masama ay mapapaiksi. Ang paraan ni Yahweh ay nag-iingat sa kanila na may katapatan, ngunit ito ay pagkawasak para sa masama. Silang mga gumagawa ng tama ay hindi kailanman may babagsak, ngunit ang masama ay hindi mananatili sa lupain. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyong harapan, na may pagpapakumbaba dahil sa mga aral ng katapatan at integridad na natagpuan sa tipan ni Josue sa mga Gibeonita, na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng aming mga pangako. Habang kami ay nagmumuni-muni sa sakripisyo ng iyong anak ayon sa Lukas, naway makatagpo kami ng lakas ng loob upang dalhin ang aming sariling mga krus at maglingkod sa iba ng may biyaya. Bigyan mo kami ng karunungan na binanggit sa mga kawikaan, upang ang aming mga salita ay magdala ng buhay at pag-asa sa mga nakapaligid sa amin. Tulungan mo kaming mamuhay sa araw-araw ng may integridad at pag-ibig na iyong ipinakita, na umaakit sa iba patungo sa iyong liwanag. Gabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen.